Sa utos ni PBBM, sinimulan na ng Bureau of Customs ang pag-deliver ng mga natenggang balikbayan boxes at bilang pamasko, dadalhin ito ng door-to-door na free of charge pa. Narito ang agenda report ni Liza Bonzo. Isa si Jalwinder Valenzuela sa mga OFW na nauna pang makauwi ng Pilipinas kaysa sa ipinadalang balikbayan boxes para sa pamilya. 2024 pa raw nang magpadala ito sa Pilipinas at sa wakas, ngayong araw, posibleng mahawakan na niya ang kahon na bunga ng kanyang dugot pawis sa pagkatrabaho bilang salesman sa Saudi. Yes po, sobrang nakakadurog po ng puso, depressed at stress. Yung ibang kasamahan ko po hindi na nakakapagtrabaho, iniisip araw-araw, oras-oras. Ayan, gabi-gabi hindi sila nakakatulog. Dahil siyempre, dugot pawis po ng bawat OFW po ang nilalagay sa balikbayan box na yan para po maibigay po namin dito sa mga kamag-anak namin dito sa Pilipinas. Anya, naglalaman ng tinatayang 50 hanggang 100,000 piso ang halaga ng pasalubong na nasa balikbayan box na sana ay makuha na niya bago magpasko. Sinimulan ngayong araw ng Bureau of Customs ang rollout o pagpapadala ng abandonadong balikbayan boxes na natagpuan sa tinatayang 144 cargo containers sa Manila International Container Port. Out of 144 cargo containers, meron yan laman na minimum of around 54,000 boxes kung malalaki lahat. At kung may kombinasyon ng maliliit na boxes yan, pwedeng umabot yan hanggang 130,000 plus balikbayan boxes. Ayon sa BOC, 2 hanggang 3 buwan lang daw dapat ang hinihintay ng mga recipient bago matanggap ang kanilang balikbayan boxes. Pero sa kaso ng mga abandonadong padala na natanggap ng ahensya, tumatagal ang delivery mula 8 buwan hanggang mahigit 1 taon. Bilang tugon, nanghingi raw ng pondo ang BOC sa pamahalaan para ma-operationalize ang pagpapadala ng mga kahon sa lalong madaling panahon nang walang pababayaran sa mga pamilyang makatatanggap nito. Sa ngayon, we received already a confirmation from the approval of President Bongbong Marcos Jr. To support yung funding for the delivery. So we're waiting for the allocations and of course we have to undergo the procurement of the service provider. So walang cost na to at the part of the families ng mga recipients. So lahat to sasagutin ng gobyerno. Siguro ang estimate namin dito, pinakamatagal na is 30 to 60 days to cover all the boxes nationwide because some of the places are really hard to reach. Pero yung mga low-hanging fruits natin, unahin na natin yan, lalo dito sa Metro Manila, Metro Cebu, I think greater also City of Davao. Ayon sa BOC, tinatanaw na at least 30 million pesos ang magiging pondo ng ahensya para dito. Nagsimula na rin daw ang procurement para sa door-to-door couriers na gustong makatid ng serbisyo. Ang problema lang daw, peak season at nahihirapan ang ahensyang makahanap ng mga pwedeng mag-deliver ng mga kahon sa loob ng 1 linggo. Paliwanag ng BOC, hindi ito kasalanan ng ahensya. Bagkus ito raw ay pagkukulang ng consolidators at deconsolidators mula sa pribadong sektor na silang may responsibilidad na maghatid ng mga padala. Subalit, ang utos sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos at yun din ang rekomendasyon din naman namin, dapat this time i-demanda natin at hindi na makapagnegosyo yung mga gumawa niyan, regardless kung yan ay sinadya o regardless kung yan ay napabayaan kung ano man dahilan, meron silang obligasyon na makarating sa mga bahay ng OFW sa kamag-anak ng OFW yun. So sa tingin ko may ilan doon sadya kasi umulit. Nakipagtulungan na raw ang BOC sa National Bureau of Investigation para sa mga kumpanyang sasampahan ng kaso ng pamahalaan. Paalala ng BOC sa mga OFW, tignan sa website ng ahensya ang mga service provider na may atraso sa pamahalaan na dapat nang iwasan. Para sa agenda, Liza Bonzo, Billionaire News Channel.